Sa ating lahat. Good morning po. Okay, bago po tayo mag-start, pwede po ba pakitapik muna ng ating mga kapatiran sa kaliwa at kanan at sabihin natin, isang mapagpalang umaga kapatid. So ngayon po, tayo po ay mag-insert na sa ating praise and worship. Mag-insert na po ang ating Sunday service at inaayahan ko po bawat isa na sama-sama po tayong tumayo. Bago po tayo mag-start, samahan niyo po ako manalangin. Maraming Diyos na nakikila sa lahat. Maraming Diyos na tapat at mabuti, Panginoon. Sa mga oras po ito, ikaw ay aming pinasalamatan ng Diyos. Nais namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ay maitaas ang inyong ngalan. The very reason kung bakit po kami narito, Panginoon, ay dahil nais namin maranasan ang iyong presensya. Nais namin marinig ang iyong tinig, Panginoon. At nais namin katagpuin ikaw, Diyos, sa oras nito. Lord, dahil puri ka po namin pinasalamatan, tanggapin mo po ang aming handog, ang aming awit, ang aming pagsayaw, Panginoon, ang aming pagbalakbang. Dahil ito ang pinakamalinang Panginoon Diyos na kaya namin gawin. Lord, we worship you and we honor you, Panginoon. Ito naman po ang aming samad dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.
Church, patuloy po natin ang Panginoon ng Diyos. Tunay po sa lahat ng panahon, ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Mawala man ang lahat, kumupas man ang lahat, maglaho man po ang lahat, mananatiling tapat at mabuti ang Panginoon Diyos.
Tuloy po tayo manalangin ang aming gas na dakila at tapat sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po na muli kami ay hinatid nyo na ligtas sa inyong iglesia, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings, Panginoon, sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang linggo, Panginoon, ng aming buhay na kailanman hindi ka nagkulang, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ang nais po namin sa mga oras na to ay inyong presensyo, God. Buksan niyo po ang kalangitan at ibuhos ang pagpapala sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aming puso, isipan, ready, Panginoon, ang aming kaluluwa sa pakikinig namin sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw lang po siyang aming pinakapulihan sa mga oras na to. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo ng Jesus. Amen. Good morning. Good morning. Nagising nakapag-alusan lang lahat. Yan, nakakatawa naman. Yan, muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At nagpapasalamat ako sa Lord. Muli, nagkasama-sama po tayo sa kanyang panambahan. Ayan, bago po tumako sa ating announcement, yun, na-acknowledge ko po ang bawat presensya ng nasa aking harapan, nasa aking kanan, and sa kaliwa. Ayan, huli, good morning. Good morning. God is good. Ayan, all the time? Ayan. Okay, yun, sa akin po kanan, ina-acknowledge ko po ang bawat presensya ng ating kapatiran. At yun, may nakikita po akong bago, no, sa ating church. Ayan, sa likod ni Rean, ayan, welcome po sa ating Sunday service. Yan, muli po namin kayo nakasama at nag-aalak ang Panginoon na kayo po ay namin nakasama. No? Ano po ang pangalan nila ulit? Sige po, tayo mo. Yuri. Yuri. Yung naka-black po ba yung si Yuri? Yan, hello Yuri. Welcome po sa ating Sunday service. And Lara. Ayan, welcome po sa service. Ayan, Nag-invite sa kanila si... Ayan, nag-invite pa na. Lola SP, yan, palakpakan po natin ng Lord sa boy bawal isa. Yan, kay Lola SP. Good job, Lola. Yan. At yun, sa aking kaliwa naman, yan si Chloe. Palakpakan po natin ng Lord sa boy ni Chloe. Kasama po natin siya ulit sa ating Sunday service. Ayan, welcome po yun sa mga nanonood sa live. Welcome po sa ating Sunday service. Yan, binabati ko rin po yung mga nanonood. Meron din po akong friends na dapat i-invite ko po ngayon kaso di siya nakarating eh. Kaya papatingin na lang po sa live. Yan, happy Sunday and blessed Sunday, Angela. Yan. And then, yan, lawan na po tayo sa ating regular activities and regular announcement. Yan. Sige. Atika, pass text po. And Tuesday po, mentoring. In-invite po namin kayong lahat na sa edad 20 pataas. Welcome po ang mga kababaihan para sa ating mentoring. Ginagawa po yan ng Tuesday. At mag-uumpisa po yan ng 6 p.m. to 8 p.m. Ayan. Next po. Yan, sa Wednesday naman po ang ating prayer meeting. Welcome po ang bawat isa, kananayan, katatayan, kabataan, at lahat. Welcome po. At ginagana po yan tuwing Wednesday, time 7 p.m. to 9 p.m. po. And then Saturday, yan naman ginagana po ang ating Saturday school para sa mga bata. Edad 7 to 12, no? Ang ating bata. Time po, 4 p.m. to 5 p.m. po. Next po. Yan. Saturday naman po, tuwing hapon, 6 p.m. to 9 p.m. po. Ginagana po ang ating practice worship, praise and
Worship Unison po yan. Welcome po ang bawat isa na kung sino po gustong matuto ng instrument. Punta naman po kayo sa amin, ni BJ and sa akin sa drums. Welcome po ang bawat isa dyan na matuto ng ating instrument para gamitin natin yung talents natin to worship the Lord, to give Him praise. Yan, tuwing Sunday naman po, ginaganap ang ating Sunday service. Yan. Ginaganap po yan ng oras is 10 a.m. to 12 noon ng hapon. Pero yun nga, minsan pag papasarap yung kwentuhan natin sa umaga, yan na oras na tayo nakapag-start. Pero yun is, yan. Sunday naman po, tuwing hapon, yan, ginaganap po ang ating Squad Bible Study. Yan, Ara and Yuli, welcome po kayo sa aming Bible Study sa pamamagitan ni Ate Jade at ni Ate Chari. Welcome po kayo dyan. Ate Chari, yan. Yan sila. Ha? Atin po kayo. And yun, kung nakaraan, ginanap din po ang ating celebration po ng Sports Fest sa ating awarding sa Coco Valley. Kaso wala tayong picture. Yun, doon po ginanap yung natin, yung pag-award sa lahat ng mga sumali at nanalo sa Sports Fest. Yan. And yun po, para sa ating scripture reading, tinatawagan ko po si Ate Chari para panganahan po ang ating scripture reading. Ayan, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan natin sa Marcos 9, verse 14 to 29. Salita na lamang po tayo ng pagbasa dahil ito po ay medyo mahaba-haba. Sa verse 14, sabi po dyan, sa paglapit nila sa mga alagad, nakita niya ang napakaraming tao na nakapalibot sa kanila. Ang mga guro ng kautusan ay nakikipagtalo sa kanila. Verse 15. Napagdaka na makita siya ng lahat, sila ay magpapaka at naglapitan ng mga niya. Tinanong niya ang mga guro ng kautusan, ano ang Guro, hindi ako sa iyo makakita na may Espiritu na siya dahilan ng kanyang pagpapigil. Verse 18, tuwing siya ay sinusunggaban nito, siya ay binabalibag nito. Bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya ay nanunuyo. Sinabi ko sa iyo, sa inyong mga alagad na palabasin ang Espiritu, ngunit hindi nila kaya. Verse 19. Sinabi ni Jesus, walang pananampalataya. Hanggang kailan ako mananatili sa amin, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo, dalhin niyo siya sa akin. Verse 20, dinilangan nila siya kay Jesus. Pagkakita kay Jesus, kaagad na pinangisay ng Espiritu ang bata, bumagsak ito sa lupa at nagpagulong-gulong at bumubula ang bibig. Verse 21 po. Tinanong ni Jesus ang mga bata, kailan ba nangyari sa kanila ang ganito? Sinabi ng Ama, wala ka sa pagkakata. Madalas siyang itapon sa apoy at tubig upang siya ay patayin nito. Ngunit kung may magagawa ka, tulungan mo kami, mahabag ka sa amin. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung sumasampalataya ka, ang lahat ay maaari mangyari sa kanya na sumasampalataya. Verse 24, kaagad na sumigaw na may luha ang ama ng bata. Sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Nang makita ni Jesus na natakbo ang
Pinangisay ang bata at lumabas sa kanya. Nagmistulang patay ang bata na ano pat marami ang nagsabi na patay na ang bata. Ngunit nakawaan siya na sa kamay at ibaron ang bata umangon. Nang makapasok si Jesus sa bahay, tinanong siya ng bukod ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin siya mapalabas? Verse 29, sabay-sabay po tayo. Sinabi niya sa kanila, ang ganitong buhay ay hindi mapapalabas, maliban sa pamagitan ng pananalangin at pag-aalay. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, maaari na po tayo umupo. And thank you, Ate Charlie. Tayo po, ihanda po natin ang ating sarili para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ay, birthday celebrants pala. Okay, birthday celebrants po this month, no, sa August. Sino nga po ba sila? Ayan, si Sis Krisha, no, 18. Ngayon yung birthday niya. Ayan, binabati ko po si Krisha. And yun, binabati po natin si Ate Krisha na birthday niya po ngayon. Kaso wala po siya, no? Okay, sige. And then next po. Ayan, August 5, Aliana Salcedo. And August 5, ano ba? And August 12, Pastor Tessie Salcedo po. Yun, sinelebrate po natin nakaraan. And then August 13, Alma Eliasar. And August 24 po, yun nga po, si Tisha Alvarado. Mamaya po, pupunta kami dyan sa inyo. Ayan. Kala Krisha po, mas. Oo. Ayan. Sugurin na lang po namin. Okay. Sugod, mga kapatid. Okay, yun naman po ang ating announcement. At kumala na, di ko na po matatagalin. Tinatawagan ko po ang maghahatid ng ating mensahe ngayon sa araw na ito. Walang iba kundi si Pastor Arnel Salcedo. Pero paano po natin ang Lord sa buwan ni Pastor Arnel? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nalulungkot. Mukha ba? Kasi matatapos na po yung buwan na Agosto. Pero, masaya ako. Kasi pagkatapos ng Agosto, per months na. Ano na siya? Nagsya-celebrate ng mga Pilipino na yes, ng Merry Christmas. Okay? So, ngayon pong umagang ito, yan yung po na ang pamagat po ng ating pong mensahe ay mga aral na matutunan sa mga apoy ng kabiguan. Yan. Okay? So, tanong, nakaranas na ba kayo ng kabiguan sa buhay? Pag bigla ng kalimutan tayo. Okay? Yung iba, pansin ko, hindi lang nalungkot. No? Nagkaroon ng paninigas yung pangan para galing. So, ang mensahe ko ay patungkol po sa ano po ba ang ating makukuhang aral kapag tayo po ay dumaraan sa panahon ng kabiguan. Dahil po dyan ay nais ko pong basahin muli ang ating pong talata mula po sa Marcos Kapitulo
9, talatang 14 hanggang 29. Ang sabi po ay, pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming tao na paligid sa mga alagad na naiwan. At ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao na makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong niya Jesus sa kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga tao niyo? Sumagot ang isang pala sa karamihan, Guro, dinala ko rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya ay inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing inaalihan siya nito, siya ay inilulog mo, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya ay naninigas. Pinili ko po sa inyo mga alagad na palayasin ang espiritu ngunit hindi kaya mapalayas ito. Sabi na Jesus sa kanila, dahil walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin nyo ito ang bangat at dinala nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata ano pa na palugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Wala pa po sa kanyang pagkabata. Tugod niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng manaas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan niyo po ako, tulungan niyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumarang sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritu nagpapapiti at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu at pinapakisay ang bata at saka lumabas. Naging mispulang bangkay ang bata, kaya nagsabi ng marami, patay na. Subalit siya ay hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Mga si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, sa umaga po ito, narito po kami na ang layunin ay walang iba kundi ang pagtatuin po namin kayo sa aming pagsamba sa inyo. Panginoon, wala kami kilala ng Diyos sa pagkakataon ito, kundi tanging ikaw lang aming dakilang naman. Ikaw ang nais namin na ang inyong presensya ang siyang bumaba sa amin at kami po, Panginoon Diyos, ay inyong kausapin sa pamamagitan ng mga salita na aming pong tutunghayan mula sa inyong banal ang salita. Narito, O Diyos, ang puso ng bawat sa amin, nakahanda na tanggapin ang inyong mga pag-utos, tanggapin ang mga salita na makapagbibigay ng aral sa amin, tanggapin ang inyong salita na pagturan. So po Diyos ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay? So, kapilad po ng sinabi ko kanina, hindi
maganda yung dinanas natin na ang salita ay kabiguan. Ano po ba mga salitang katulad niya na naririnig natin? Palpak, tama? Check lang, ano ba ka? Pagkawasak, severe, parang tinumpang ka na, okay? Well, sabi nga po ito, failure is never fun, and defeat is seldom something to take delight in. Kapag tayo po ay mga napapanood natin sa TikTok, sa Reel, kung saan yung mga tao ay nadadapa, sumisemplang, ano pa, nahuhulog sa kung saan, pagkatapos ay, alagay doon, failing, no? Parang failure, gano'n. Okay? So, nakakatawang tingnan, pero kung tayo na picture ng video at nangyari sa atin yung nangyari sa kanila, abay, siguro diba sa atin ay nagpapahinog ng bukol o hindi ay nagpapahinog ng semento sa mga bahagi na ating pong katawan na permisyo, na value. Welcome po. Praise the Lord. Okay? So, at higit sa lahat, minsan, yung mga kapalpakan, dinadaanan lang natin sa tawa. Pero, sa kaibuturan ng puso natin, ano doon yung tinatawag na aray, may kasamang luha pa yun. Lalo sa mga boys. Yung iyong special, iniibigahan mo. Tapos ang sabi sa'yo, pwede ba friends na lang tayo? Ang tawag doon, na friends zone. Yung panahon namin, ang tawag doon, binasted. Ngayon, pinamaganda-ganda ng konti. Sabi, ano yung film? Friends zone. Ay, sabihin nun, friends lang kami, pastor. Well, siguro, maraming rason yan. Maaaring, may papanahon, muna, tapusin mo na pag-aaral mo. Ikaw na mag-aaral mo to. Hindi mo na pa ng trabaho. Nang sa gano'n, hindi kinikita ka at pinahihipon ka dahil handa ko sa'yo ang sarili mo sa susunod na antas ng buhay mo ang pagpapamilya. No? Merong panahon yan. Sabi nga, hindi pa kalimutan mo pasagsagan ni ni May Mendoza at saka ni Alvin, Richard Alvin. Ang pag-ibig ay hindi minamadali. Ayun, Brother Jerome, tandaan mo yan ha. Merong tamang panahon. Okay? Ano pa man, kapag tayo po ay nakakaranas ng ganyan, failure, aray ko po, painful. Ano pa? Nakakahiya. Tatakpan natin yung mukha natin. At saka, humiliating. Talaga yun, humiliating. Napaka-baba. Okay? So, ito pa. Response can be life-changing, altering our destiny. Ano yung sabihin po nun? Pag napahiya tayo, lalo na sa maraming tao, ayaw na natin humarap sa mga tao. Bakit? Baka makahiya ulit. Okay? Nagyayaya ng swimming, tinanggihan mo. Bakit? Kasi nung minsan sa mga swimming, hindi ka na matulog. Ayaw mo na. No? Okay? Yung bang mga kapalpakan nangyari sa buhay natin, masyado siyang traumatic.
sabihin noon, nakakatakot. At sa takot ay ayaw na natin maulit pa. Okay? Ito yung sabihin ng altering, life-changing. Kung noon, ikaw ay bigo, ngayon, ano ka na lang? Tahimik. Bakit? Napahiya kasi ako. Okay? Can do nothing at all that really matters without Jesus, but also that this drives us continually to Him for help. Ito ang maganda. Bilang mga Kristiyano, kapag nangyayari po yung salita F, ewan ko, yung bang mga test takers ninyo, kapag ka isinosoli ng teacher ninyo, numbers yung nilalagay, percentage. Doon kasi sa US, hindi siya percentage, kundi letters. A, perfect. B, medyo may konti na error. C, tapos ang pinakamababa ay F. Na ibig sabihin ay failure. Okay. Tama kayo dyan. Pagka nangyayari po yung failure sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi na po kakapusan ng buhay natin yun. Ang ibig sabihin noon ay lalo tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus. Ewan po ba? Okay? So, need to let our weakness drive us to His strength. Yung ating mga kahinaan, ano gagawin natin doon? Magmumukmuk tayo? So, sabihin, ganito ako, hindi ako magagawa yan, ganito ako, hindi ako makakapunta ron, ganito ako. No, ang sabi doon sa wikang English ay self-pity. Yan. Naman ako. Okay. Bilang Kristiyano, hindi ganon. Kapagkat kung ano po yung kahinaan natin, lumapit tayo sa Panginoon at sa Kanya po tayo hubugot ng lakas. Tama po kayo. Tama po kayo. Okay? Need to let our impotence drive us to His omnipotence. Yung impotence tsaka omnipotence, yan po ay antonym. Impotence, kahinaan, omnipotence, ano po yan? Walang hanggang kalakasan. Okay? All powerful ang ating Panginoon Jesus. Ewan mo ba? Need to let our limitations drive us to His unlimited resources. Tayo po ay merong hangganan. Ang alin? Ang ating kakayahan. Ang alin? Ang ating pananalapi. Ang alin? Ang ating mga ari-arian. Limitado po siya. Pero hindi ibig sabihin noon, itigil na tayo. Anong gagawin natin? Sa panahon ng ating limitation, lumapit tayo sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay unlimited. Ba't parang napatuti kayo? Kung naalala niyo mag-inasal, unlimited. Anti-rice. Doon sa mag-inasal, ang yung anti-rice. Pero, sa Panginoon Jesus ay unlimited resources. Ano ba yung resources na bukas sa atin? Langit. Hello? Open ang heaven sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito sa lupa. Ano? Bakit binuksan ng Diyos ang kanyang kaharian para sa atin? Bakit? Simple lang. Mag-practice na tayo. Kasi, pag nandun tayo sa kabilang buhay, habang buhay na, yung kayamanan na i-enjoyin natin
ngayon, ang kaya mo lang hingin sa tatay mo, 50 pesos araw-araw. Okay? Ha? Bakit ka binibigyan ng tatay mo ng 50 pesos araw-araw? Masahe, baon. Sabi ng tatay mo, practice lang yan, anak. Okay? Practice. Ang pag-ibig, practice. Kailan yung totoo, tay? Pagseto. Wow! Di ba? Okay? Ha? Ngayon, yung paghingi natin sa Panginoon, habang nandito sa lupa, practice lang yan. Tanong ko kayo, ano ang huling hiningi nyo sa Diyos? Kung meron man. Ha? Ano? Ano huling hiningi nyo sa Diyos? Parang malaki hiningi. Ayun! Kaya, wala kayong tinatanggap dahil yes, yun naging ano namin nung nakarang Wednesday, no? Ang humihingi ay binibigyan, ang naghahanap ay nakakasumpo, at ang mga kumakatok ay pinagbubuksan. No? Maliwanag yun, mga kapatid. Okay? So, habang narito po tayo sa lupa, ngayon, pwede tayo humingi sa Diyos dahil practice lang yan. Pagdating sa kabilang buhay, unlimited yan. Amen po ba? Amen? Ayaw talaga maniwala. Sige na, talaga na lang ito. Okay? We need to let our humility drive us to His sufficiency. Yung ating magpapakumbaba ay, nagtutulak sa atin sa tinatawag na sufficiency. Pag sinabing sufficiency, kasapatan. Kasapatan. Okay? So, yan po. Failure is never fun, and defeat is seldom something we take in life, but through our Lord Jesus Christ, our weaknesses are changed to strength. Our impotence is changed by His omnipotence. Our limitations to Him are changed into unlimited resources. And with our humility, the Lord Jesus Christ gives us sufficiency. Okay? So, ito po, no? We never advance beyond our need for Jesus. Okay? Hindi mo tayo humihigit kung saan tayo ay nangangailangan sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi dito po sa Mark chapter 9 verse 14 and 19. No? Okay, balik ako po yun. 14 and 19. Ano po nangyari dyan? Ito po, no? Ang ating Panginoong Jesus, kasama yung tatlo, si Pedro, si Juan, at saka si Santiago, sila po ay umakyat ng bundok. At doon sa bundok, meron nangyari. Alam nyo kung ano nangyari? Ganito. Habang nandoon sila sa bundok, ang Panginoong Jesus nanalangin. Kasama rin naman yung tatlo ba? Aba, pambihira. Nagbago yung anyo ng ating Panginoong Jesus. Nagliliwanag yung kanyang damit, nagliliwanag yung kanyang mukha, at meron siyang kausap na dalawa. Alam niyo kung sino yung dalawang kausap niya? Si Moises at saka si Propeta Elijah. Okay? Wow! Nagpekwentuhan sila. Nakita ni Pedro yun? Ha? Naku po! Ang gandang tanawin! Tapos sabi niya, Panginoon, okay itong ginagawa mo. Ganito gawin natin. Magpapala
nagpalagay ako rito ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moises, isa para kay Elias. Nung sabihin yun ni Pedro, biglang nagdilim ang kapaligiran dahil po meron dumating na makapal na ulam at may nagsalita. Ang sabi nun ng nagsalita ay, siya ang aking pinakamamahal kong anak. Pakinggan nyo. Ding! Biglang nawala. No? Nagulat si Pedro at yung kasama niya, dalawa pa. So, napakagandang karanasan. Dahil sila ay nasa tuktok ng mundo. What an experience. No? Wow! Pero medyo napahiyarap si Pedro. Dahil siya, sa bugso ng kanyang damdamin, nagbigay ng question na hindi umubra sa ating Ama na nasa langit. Pero pagbaba nila, from mountaintop victorious experience, bumaba po sila, ang dinagnan nila ay fail you. Yun po yung dinagnan niya. Yun po yung dinagnan ng ating Panginoon at ng kasama pa niya tatlong alagad. Okay? Ano daw po yung dinagnan niya? Ito. Nung dumating si Jesus, nandun yung alagad, mga alagad niya, at ang mga eskriba po ay mga religious authorities yan. Okay? Tapos sila ay nagtatalo-talo dahil po meron pong isang problema na dinala sa kanila. Ano yung problema? May isang bata, matagal na panahon, inaalihan ng masamang spirito, low, okay. At pagkatapos, pagka meron na siyang inaalihan siya ng masamang spirito, nanginginig, nangingisay, bumubula ang bibig. Okay? Nakakatakot siya tignan. Okay? So, yung po yung problema. Yun yung problema dinala sa mga alagad. Ito ang nangyari. Yung mga alagad, inutusan niya dati ng ating Panginoon magpalayas ng mga demonyo. Magpalayas sila ng mga demonyo. Pero pagdating dito, yung kanilang success ay naging F. F. Ano po yun? Failure. Okay? Failure. So, ito ang eksena. Nung nandun si Jesus at kanyang tatlong alagad, victorious, pagdating sa baba, sa lambak, sa bali, sa paanan ng mundo, ang ng eksena ay semplang, palpak. Walang magawa na solusyon ang mga alagad na problema ng pagpapalayas sa demonyo na nasa sampatan. Okay? So, siguro, kung kayo yung mga alagad, ano gagawin nyo? Ha? Ano gagawin nyo? Ayaw mong lumabas? Daka na lang. Ganun na. Okay? Ayaw mo eh. So, problema, hindi na sila. So, yun po yung pinaka-problema. Ito. Okay. So, yun po yung pinaka-problema. Alam niyo, kapag tayo po nakakaranas ng problema sa buhay, meron tayong mga tao na nakakaintindi sa atin. At anong ginagawa ng mga nakakaintindi sa atin? Tinutulungan tayo, ano pa? Pinananakas ang ating mga kalooban, ano pa? Sinasamahan tayo. Pero hindi lahat ng mga tao gano'n. Sa problema natin,
merong mga kontrabida. Tama? Diba? Pag may problema tayo, itong mga kontrabida na ito, ano? Kasi ikaw eh. Diba? Yan! Yan ang papala mo! Ano pa? Ha? Karma! No? Okay. Ay, oo. Okay. Ano pa? Okay. Ha? Mga, kung ano-anong mga... Okay. Ang tawag sa kanila mga detractors. Sila yung mga kontrabida. Eh, pag meron ganyan, ano gagawin mo? Sapahin mo. Tumigil ka dyan. Ganun ba? Hindi. Pag meron po tayong nakakaharap na ganyan mga tao sa gitna ng ating kapalpakan, ano gagawin natin? Lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Ewan mo ba? Yung iba, kung minsan, imbis na lumapit, lumalayo pa. Ako po na nakalulungkulan. Nilayuan mo yung maglulutas ng problema. Huwag ganun. Lumapit ka sa ating Panginoon. Katulad noong tatay, noong batang inaalihan. Ano ginawa ng tatay? Guro! Ito yung problema ko. Ito yung problema ng anak ko. Tulungan. Yan. Pag meron tayong problema, takbo tayo agad sa Panginoon. Ha? Hindi ba sa inyo, pag kami problema, kayo dito tumatakbo. Kay Mumbai. Alam nyo na yung kasunod doon. Ngayon, ano uso ngayon? Ha? Magkano ka na lang? Indot ka na lang dyan sa cellphone mo. Meron yung mga apps. ng mga nagpapautang. Ingat kayo doon, ha? Dahil baka mamaya, nangutang ka ng 3,000, ang pa-ibibigay sa'yo, 1,000 na lang. Tapos ang babayaran mo, 5,000. Tangko! Pagbira naman. 1,000 na yun napunta sa'yo, pagkatapos pero ang pagbabayaran na napakalaki po. Okay. Kaya ninong po ako, pastor, tatakbo o lalapin kay kumare, kay kumpare. Hindi po, lumapit po tayo sa Panginoon Jesus. Amen? Amen? Hello? Sabihin natin, Panginoon, mga kontrabidang ito, kung ano-ano mga pinagsasabi tungkol sa problema ko at sa akin. Naghihina na po ako, malapit na akong bumigay, pero ayaw ko mangyari yun. Ako ay lalapit sa inyo. Hello? Okay? Lumapit po tayo sa Panginoon kapag tayo po ay merong pangangailangan. Okay? Ano pa? Anong ginawa ng ating Panginoon? Need natin na lumapit sa Panginoon kapag meron po mga gumut. Ang pinakalungkot kasi demonyo eh. Demonyo sa atin. Pero talaga na ano eh. English speaking. Okay. Pagka meron nagdedemonyo sa iyo, anong gagawin mo? Ha? Ay, lumapit ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, palayasin nyo nga itong kami. Ay, itong demonyo na sa buhay ko. Ha? Okay? Hindi kayo naniniwala ng demonyo? Ha? Naniniwala? Pero katabi mo hindi yan, ha? Ang lalong-lalo na, yung dagat na yung pamil sa bahay nyo, hindi yun. Pero meron talagang demonyo. At gumagamit siya ng mga pwede niyang gamitin para demonyohin tayo. Kapag ganun, anong gagawin natin?
Teka muna. Pastor, paano ko makikilala na yung demonyo yung tao yan? Una sa lahat, yung salitang tukso. Tinutukso tayo. Alam niyo, yung pagtukso ng demonyo, minsan din natin halata. Okay? Alam na lang natin na nahulog tayo dahil, ay! Kasalanan pala yun. Parang si Adan at si Eva. Ay! Kasalanan pala yun. Okay? Ang tukso, inilalayo tayo sa Diyos at galing na sa demonyo. Okay? Bro, pagod ka? Bro, kailangan mo ng pampalakas. Ito, ang tawag ay bato. Hindi, makakatulong yan sa'yo. Droga yan, illegal yan. Sabi, gusto mo magkiwaliw? Tara, punta tayo. Doon, bili tayo ng ganito, anak, tapos inuman tayo. Wala problema. Diba? Pag-isip mo sa umaga, sakit ng ulo mo, hangover ka. Ano sa loob sa'yo? Yung problema, iniwasan mo. Okay? Ang pangatlo, we need Jesus Christ when corrected in our defeats. Okay? Kung tayo po ay pumalpak, ano gagawin natin? Lalapit tayo sa Panginoon at ano? Mandarangan. No? Itutuwid ka ng ating Panginoon Jesus. Amen? Ito, ang tawag niyan, baluktot. Anong gagawin ng Panginoon? Itutuwid. Tutuwid ka. Sa pagtuwid, medyo masakit ata yan. Nakakaranas tayo ng sakit. Nakakaranas tayo ng mga bagay-bagay na mahirap gawin. Ano yun? Ano yung mahirap gawin? Okay. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Panginoon, inaway naman yan eh, mamahalin ko pa. Yes. Okay? Di ba pwede awayin ko din? Sabi ni Lord, hindi. Puntahan mo at sabihin mo sa Kanya, peace tayo. Peace tayo. Tawarin mo ako sa nagawa mo sa iyo. Isang patawad ko rin naman ikaw sa nagawa mo sa akin. Love you. Bakit ginawa yan? Sabi ng Panginoong Jesus kasi, tinutuloy niya ako kasi medyo may pagkasuplado ako. Suplada, siya na. Pero ngayon, friends na tayo. Ang nagawa yun kasi meron ako Jesus Christ ang puso. Nagtutuwid sa aking mga pagkakamali. Meron po ba? Okay? Do not be embarrassed by your failures. Learn from them and start again. Okay? Next, we never advance beyond our need for faith. So, hindi po tayo lumalago hanggang sa tayo po ay matutong magtiwala sa Diyos. Kanina po yung point ay may problema. Anong nangyari? Lumapit yung tatay sa ating Panginoong Jesus. Ito naman pangalawang punto. Kailangan, kapag tayo po'y mayroong mga tinatawag na kabuluhan, kapalpakan sa buhay, ano ang dapat na maging attitude natin? Maniwala tayo sa Diyos na meron siyang gagawing mabuti sa ating buhay. Meron po ba?
ba? Okay? Faith, pananampalataya. Kailangan po ba natin yan? Yes. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Okay? Ang pinakasusi para po tayo ay makasumpong ng kagalingan sa Panginoon ay hindi dahil sa lalim ng ating pananampalataya, kundi yung direksyon kung kanino natin inutuon ang ating pananampalataya. Hindi yung lalim ng pananampalataya natin, kundi kung sino ang ating pinananampalatayanan. Okay. Niniwala po ba kayo doon? Importante po kasi kung sino yung pinaniniwalaan natin. Di ba sa atin? Dahil natulungan tayo, nakahiram tayo, nabalik natin, nabayaran natin, tapos nakailangan na naman tayo, lumapit tayo kay Mare, kay Pare, o kung kay nino man, kay Utol, kay Nanay, kay Tatay, kay Lolo, kay Lola, kay Keso, ganito nangyari. Sensya na, wala akong pera. Nakasumpong na ba kayo? Naka-encounter na ba kayo ng tao na nanghiram, tapos hindi nakahiram? Anong sabi niya? Anong sabi ng mga tao hindi nakahiram? Pagbihira naman yan. Manghihiram lang ako. Sabi, walang pera. Ang dami naman yung pera sa ako. Ang dami naman yung tabi-tabi yung pera. Tapos ba, may makatutong pa yun. Okay? Diba parang yung 10 beses na nakahiram ka at nabayaran mo, minsan ka ng sinanggihan. Kumot naman sa mga tao na yan. Di ba? Pagpihira. Ganun eh. Okay? Pero, eto, sigurado ko, pag naniwala ka kay Yesu Cristo, ano man ang problema mo, mayroong kasagutan. Amen po ba? Amen po ba? Oo, kasi hindi naman po yung dahil ng pananampalataya natin ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung paniniwala natin sa Kanya. Amen po ba? Ikaw man ay kabataan, kung naniniwala ka kay Yesu Cristo, ikaw man ay senior citizen, naniniwala ka kay Kristo, ikaw man ay trabahador, naniniwala ka kay Yesu Cristo, anumang kapalpakan mangyari sa iyong buhay, tama ang inapitan mo. Siya ang lulutas ng problema mo. Amen po ba? Dahil naniniwala ka eh. So, ano po pinakasusi dyan? Simple lang. Yung kung sino ang iyong tinitignan, kung sino yung focus mo, kung sino yung inaasahan mo. Hello? Pumasok tayo sa Panginoon. Amen? Maniwala tayo sa Panginoon. Amen? Okay? Pangalawa, ang sunod na susi ay dependency. No? Yung sabihin ng dependency, umaasa tayo sa ating Panginoon Jesus. Hello? Minsan umiiral ko yung fried chicken natin. Diba? Okay. May problema ako. Pero ayaw ko ambalahin ng Diyos. Busy siya. Kaya ko. Diba? Ayaw ko siya ambalahin dahil ayaw sa aking karanasan, simple lang itong problema ko. Pumalpak ako. Hindi.
Kining AI. Magkoconsult ako sa AI. Paano lulutasin itong problema ito? Ano AI? Talaga? Very good. Artificial intelligence. Okay. O kaya ay, kaya ko ito. Di-discarte ako. Kaya ko ito. Di-discarte ako lang. Go. Okay. Ano pa? Ha? Meron akong connection. May connection ako sa blood control. Contractor. Okay, joke lang yun. Kaya ang punto ko doon ay bakit ganun? Habang nagtatagal tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, lalo naman, lumalayo tayo sa Kanya pagka umaasa tayo. Kasi nga, ayon sa aking karanasan, marami na ako tagumpay. Kaya ko na ito. Totoo lang, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, lalo po tayong dumidepende sa Diyos. Amen? Yun ang gusto ng Diyos eh. Yung aasa ka sa Kanya. Hindi naman yung sabihin na wala ka nang gagawin. May gagawin ka. Bakit? Usa ka niya. Okay? Pero, ikaw ay umaasa sa Kanya. Paano paraan? Kung doon ang inaasahan mo lang ay 1,000 na manggagaling sa Kanya bilang pagpapala, habang tumatagal ka, ikaw ay pwede na humingi sa Kanya ng 1 million. Hello? Wala nagsabi na eh. Hindi ka naniniwala? Paano yan, Pastor? Okay, ganito. Kung noon, ang tinatanggap mo ay 1,000. Ilan ang 10% ng 1,000? 100. Dalhin mo sa Panginoon. Pag nakita ng Panginoon sa halagang 1,000 o pagkakakiwalaan ka, enjoy, tataas niya yung ratings mo. Okay, bigyan ka ng 10,000. Magkano ang 10% ng 10,000? 1,000. 1,000, dadalhin ko sa Panginoon niya. Okay. Ganun ang iwan sa akin? 9,000. Eto kayo. Sabi ni Lord, bigyan mo kayo, kaya yung anak ko ng 100,000. 100,000? Hawak ko, 100,000. Ilan ang 10% ng 100,000? 10,000? 10,000 ibibigay ko sa Panginoon? Baka pwede utang muna. Iyon, ako, pag dumating na sa ganun, anong tawag doon? Failure. Sabi ng Panginoon, babalikin na sa 1,000. Okay. Joke lang po, hindi ako, totoo yun. Bakit hindi tayo pakahawak ng 100,000? Kasi alam ng Panginoon, hindi na natin kaya gagawin yung 10,000 sa Kanya. Okay. Kaya kahit humingi tayo ng 1 million, sabi ng Panginoon, anak, doon sa 1 million, ilan ang 10%? Ilan? Kaya mo? Kaya mo galing dito yun? Lord, kayo ba? Pupuhuna mo lang sa multi-level. Parang dumami. Parang dumami ano. Ala, pagka gano'n ha, medyo meron na king question mark naman naman. Okay? So, okay. 100,000, 10,000, dinala mo sa Panginoon. Okay? Ito ngayon, 1 million. Okay? Ilan ang
dadali mo sa Panginoon? 100,000. Ulit? 100,000. Ulit? 100,000. At ang hinahina? 100,000. Ayun. Okay? Ilang kabambigas yun? Ilang kilong giniling na babo yun? Ilang lab? Inikwenta mo na kung magkakalit po ano-anong kayang bili ng 100,000. Para sa Panginoon? Ay, utang mo na. Ayun. Okay? So, ang kaya lang natin asahan sa Panginoon na hindi tayo magkakasala dahil hindi natin dinalagin ka po hanggang 10,000. Dahil 1,000, ginagay mo ganun pala 1,000. Kasi masaya ka. Pero pagka 5,000 na, 5,000, parang gano'n na. Okay, hindi mo pera yun. Pera ng Panginoon yan. Ayan mo ba? Dalhin mo. Okay? Kaya, eto. Totoo po yan. Tayo po ay aasa sa Panginoon. Mapapansin ninyo, pabigat ng pabigat yung problema. Hello? Alam niyo naman, kung nagbigay ng problema ang Panginoon, naniniwala siya na kaya natin pagtagumpayan. Bakit? Dahil umaasa tayo sa Kanya. Panginoon, pwede ba? Meron ka sa problema, kukonsulta sa inyo. Need naman, tulong ko. So, habang lumalago tayo sa ating pananampalataya, lumalago rin tayong umaasa sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Okay? Then, pangatlo, we never advance beyond our need for prayer. Okay? So, ibig sabihin po niyan, tayo po ay nananalangin sa Diyos, nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Kayo po ba'y nakikipag-usap sa Diyos? Nakakausap mo ba yung Diyos? Ha? Paano yung nalaman? Okay, pabihan siya, ikipag-usap ka sa Diyos, nakita mo na ba? Makita mo na ba ang Diyos? Nakaharap ko yung Diyos? Paano mo sasabing nakikinig siya? Paano mo sasabing meron niya talaga yung Diyos? Yun yung naging topic natin sa prayer meeting. Oo, I urge you, maganda po tayong prayer meeting. Pag-Wednesday. Bakit natin nasasabi na meron Diyos? Simple lang. Yung hiningi natin sa Diyos, binigay niya sa atin. Amen? Nag-pray natin na gumaling si ganito, gumaling ka sa iyong sakit, gumaling anak mo sa ganito karamdaman, gumaling ang mga mag-anak mo na na-aksidente, gumaling. Ano yung sabihin nun? Nung kinausap mo yung Diyos, nakinig siya sa iyo, at sinagot niya ang iyong panalangin. Alam natin may Diyos dahil kapag tumatawag tayo sa Kanya, nakikinig siya at sumasagot sa ating mga panalangin. Mayroong Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil yung iba, matawag sa Diyos, sino Diyos niya tawagan? Mga Diyos-Diyos. Okay? So, ang ating pong doon sa talata na ating pong pinuhayang kanina, okay? Nung napagaling, napalayas na ng ating Panginoon, yung demonyo, okay na lahat-lahat. Okay na lahat-lahat. Lihim na lumapit yung mga alayan. Bossing, pali pa kami. Pinanapalahin yung demonyo. Bakit? Ba't gano'n?
Sabi natin, Panginoon, yung mga ganyang uri ng problema, hindi nakukuha ng papetik-petik yan. Ha? Hindi makukuha ng papetik-petik yan eh. Paano? Manalangin at mag-ayuno. Kaya tanong ang Panginoon eh, Lord, pwede pa ba ako mag-ayuno? Hindi, sabi ng doktor ko, bawal sa akin ang mag-ayuno. Nakaraan ko dito, nabuto ko. Kaya yung mga diabetic, bawal malagpasan ng pagkain. Nanginginig, nagkakaroon ng hypoglycemia, bumababa yung sugar sa katawan. Si Thomas, pinagpapawisan, ang pawis malamig, yung mga kamay nanginginig. At pwede mamatay. So, kapatid, ito ang sasabi ko. Pagdating sa panalangin na mayroong pag-ayuno, exempted ako. Dahil ako exempted, kayo hindi. Bakit? Hindi naman diabetes. Pero, namin yun, may mga problema na kakaharapin tayo na hindi makukuha ng isang minuto lang. 2 minutong pananalangin. 5 minutong pananalangin. 6 minutong pananalangin. 7 minutong pananalangin. Kailangan manalangin na mayroon pang pag-aayuno. Ibig sabihin, ang problema tumating sa iyo, hindi pang grade 1, hindi pang grade 6, hindi pang grade 10, hindi pang college. Ha? Ito? Ano? Pang-doctoral. Okay. Matindi yung problema katulad ng naranasan ng mga alagan. Hindi na mapalaya. Failure sila. Kaya sabi ng Panginoon, eto, yang ganyang espiritu, panalangin at pag-aayuno. Amen? So, yung failure na ating po nararanasan ay dapat magtulak sa atin na tanungin natin ang ating sarili. Okay? Gusto mo na yung mahal mo sa buhay na nagdolo mo, mahal mo sa buhay na ganito katindi ang problema, yung mahal mo sa buhay na nagwawala, tapos pag-pray mo, 1 minuto lang. Hello? Demonyo, lumayas ka! Ito tao nila. 1 minuto lang yun. No? Sabi natin, Panginoon, hindi ari. Kailangan mag-ayuno ka pa. Bakit? Matindi. Matindi. Okay. Kung matindi, dapat magseryoso ka. Tindihan mo pa. Ang pag-asa mo sa Panginoon Jesus. Ang pananalangin mo sa ating Panginoon Jesus. Hello? Ilang taong inalipin yung bata. Ang inaalihan. Mula pa ng pagkabata hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Okay? Napalayas na ating Panginoon. Amen? Bakit na nagawa yun? Nanalangin sa Ama at nag-ayuno siya. Alam na ng ating Panginoon may mangyayari gano'n. Pero anong ginawa niya? Nanalangin siya at nag-ayuno. Kaya sa atin po, meron po mga problema na dumarating na mahina. May mga problema na dumarating sa buhay natin na komplikado. Matindi. Okay? At dahil dyan, tanongin natin ang ating sarili. Lord,
Prayer po ba ito? May kasama ayuno. So failure should drive us to God in humility. Aminin natin na kapag tayo po ay na magkaroon ng kapalpakan sa buhay, ayan o, ang dami nating sinisisi. Tama ba rin? Si ganyan, si ganon, si ganito. Okay? Ang hindi natin masisi, sarili natin. Okay? Pero, panahon na para tayo ay umamin ng ating pagkakamali at lumapit tayo sa Panginoon Diyos na mayroong magpapakumbaba at siya po ay ating pong napitan at tingnan ng kanyang kasagutan. Amen? Amen? In conclusion, ito po, ang mga lessons na ating pong natutunan ay ganito. Kapag tayo po ay nasa apoy ng kabiguan na nakasakit sa atin, no? Isipin natin na yung naranasan natin ay maaaring daan yun para tayo po ay lalong mapalapit sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Kapatid, makasobrang busy ka, nakalimutan mo ang Diyos. Meron po sa example na ganito. Construction. No? Yung isang gumagawa nasa taas. Ngayon, meron siyang nakalimutan isang magkikita tayo o anuman. No? Kung bababa pa siya, malaking abala. Okay? Meron siya isang kasama nasa baba. Ayan. Tinatawag niya yung pansin, hindi naman tumitingala para makita siya. So, ang ginawa niya ngayon, kumuha siya ng isang maliit na bato. Nulog niya sa doon. Pinakita niya sa kasamahan niya. Tumama naman sa helmet, hindi pinansin. Hindi pinansin. No? Ginawa niya nasa taas, laki-lakihan niya yung bato. Pinakita niya gano'n sa kasamahan niya. Tumama niya sa helmet. Naalog na ng gano'n. Tapos, hindi tumingala kung saan ang galing yung bato. Anong gagawin yung kasamahan niya? Ha? Lalakihan, ganito na kalaki. Ganito na kalaki. Natawa tayo no? Kasi sabi ko, ganito na kalaki. Well, ganun din po ang Diyos. Minsan binibigyan tayo ng problema, maliit lang, tayo tumitingala. Inakihan, hindi pa rin tumitingala. Ako, sabi ng Panginoon, gusto mo, malaki ha. Halog na! Ibabato ko sa'yo, halog na! Pag hindi ka pa nakuha attention mo, nasa kabilang buhay ka na. So, oops, mahalo siguro gano'n, ano? Ba't ako nagkasakit? Ba't nagkasakit ng ganito ang anak ko? Ba't nagkasakit ng asawa ko ng ganito? Ba't nalugi kami? Ba't nasunog bahay namin? Bakit nanakawa kami? Wala. No? Ang sabi natin, pag ganyan na yung problema, tumatawag na tayo sa Diyos. Amen mo ba? Yun naman ang dapat. Kaya kapatid, kung mayroon kang naramdamang titik ng Diyos, wag mo na tayo suntukin ka ba? Makuha ka sa titik. At pagka ito na bumoldak ng Diyos sa'yo, matindi-tindi yun. So mga kapatid, tayo po ay, sabi nga po dito, let us all remember what Jesus said to Thomas. Because you have seen me, you have believed. Those who believe without seeing are blessed. Okay? Si Thomas kasi, kayong alaga, nabuhay mo muli ang ating Panginoon,
nagpakita ang Panginoon sa kanyang tropa. Kasi may absent na isa, si Thomas. Nung sinabi ng mga tropa sa kanya, "Naku! Buhay! Ang ating Panginoon! Nagpakita siya sa atin." Sabi ni Thomas, "Hindi ako naniniwala. Kasi, para sa akin, maniniwala na ako pag nakita ko siya. Maniniwala na ako pagka hinawakan ko yung palad niya na mayroong tekla o kaya yung tagiliran niya na mayroong tekla." Eto ngayon, kung nagsama-sama sila, doon na kanya si Thomas, eto nangyari. Nagpakita ang Panginoon, nagsabi ng Panginoon kay Thomas, "Thomas, halika rito." "Panginoon, halika rito. Sabi mo, maniniwala ka lang kapag nakita mo ko at makita mo yung aking tekla. Ito, tignan mo. O ito, tagiliran, tignan mo." Ang sabi ni Thomas, "My Lord and my God!" Hindi siya hindi siya nabigla. Hindi talagang testimony niya yung "My Lord and my God." Okay? Ang sabi ng aking Panginoon, "Alam mo, Thomas, mas maigi pa rin iba. Hindi man ako nakita, naniniwala. Kaya sa iyo, kailangan makita mo muna ako bago ba maniwala." Ang aming Panginoon po, mga kapatid, ay buhay. Amen? At kung tayo man ay nasa gitna ng mga kabiguan, matuto tayo. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Matuto tayong umasa sa Kanya. Matuto tayong manalangin, kausapin siya. Amen po ba? Gagawin niyo po ba yun? O antayin niyo po jacket kayo? Hindi po, tayo po yung po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, salamat po kapagkat tunay na sa aming buhay, buhay Kristiyano, buhay ng isang mananampalataya. Iba-iba yung aming po mga pinagdadaanan, iba-iba po yung tindi ng mga problema, iba-iba po yung mga kasawian, kapalupakan, mga failures namin sa inyo, Panginoon. Pero maraming salamat po, Diyos, dahil sa aming mga failures, sa aming pagkakasuso, sa aming pong pagkakakumba, sa ating pong mga pagkakamali, Ikaw po, O Diyos, ay lumalapit sa amin, Panginoon Jesus. At sa amin po, pag-amin ang aming pagkakasala, at sa amin po, pag-hingi ng inyong pagpapatawad, at sa amin po, pag-hingi ng tulong sa inyo. At inyong makapangyarihang kamay na inyong inuunan sa amin, at siya nagpagbangon sa amin, at ang sinasabi, alam, maniwala ka sa akin. Umasa ka sa akin. At patuloy mo ko kausapin. Ang mga kasawian na yan ay papalitan ko ng kasalukuyan. Panginoon, maraming salamat po. Purihin po kayo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabi namin. Ngayon naman po dadako po tayo sa pagbibigay po ng ating itupot handog sa Panginoon habang inaawit po natin ang handog. Panginoon,
linggong ito na ibinigay mo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na kami po ay nakapagpahinga sa iyong pong presensya, Panginoon. Maraming salamat sa katapatan ng iyong salita, Panginoon. Dahil alam po namin na your word is powerful, Panginoon, to remind us, to correct us, Panginoon, to guide us, and encourage us through your word, Panginoon. Maraming salamat, O God. At maraming salamat din, Panginoon, sa buong linggo ng puno ng pag-ibig, proteksyon, pagpapala, Panginoon, at grasya sa buhay ng bawat na sa amin, O God. Tunay, Lord God, na kaya po kami narito is because of your blessings, Panginoon, and your grace, O God. And dalangin po namin, Lord God, na ang ikabuthandog na ito, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy itong magamit sa pagpapatuloy, Panginoon, ng mga gawain dito po sa aming simbahan, O God. Maraming salamat po patuloy, Lord God, na i-bless po kami ng siksik, liglig at nag-uuma po ng pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po idadako sa ating pupawakan sa panalangin. Tayo po namin tumayo. Meron lang ang impress ng Panginoon sa aking puso ngayon. Gusto lang talaga yung tapos niya. Pero sa kalagitnaan natin, pero po tayo mga kapatid, maaaring nakikita natin na kamitin. Ngunit sa kanilang puso, dala nila ang malalaking problema sa kanilang buhay. Sa problema na ito, ay sa malaking pasanin para sa amin. Kaya naman sa pagkakataon ito, bilang isang obligasyon na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa. Akin po i-encourage yung mga wala namang nararanasan problema na pasanin ang problema na kapatid namin na meron ng problema. Kapatid, kung ikaw ay may hinaharap na mabigat na problema, ang mga kapatid mo sa God Almighty Covenant Church International Ministry sa pagkakataon ito, nais bumalikan, samahan kang balikatin ng problema na ito na hatid sa Panginoon. So, hindi ko natin tatanungin kung ano yung problema na yun. Pwede ka pumunta sa harapan dahil gusto mo, panalangin ka. Panalangin ang iyong problema ng iyong mga kapatid sa Panginoon. For anybody, sino man po kayo, let's come forward. Wala kang dapat kaya ang problema na dinadala mo. Nasa iyo yun, kayo napapalagay ka. Okay, meron po ba? Let's come forward. Bata, maganda, yung problema, hindi ko nakakaya, pumunta ka sa harapan. Naman, bago tayo magbukas sa pagdala. Praise the Lord. Ilang po, kapatid, meron pa ho ba? Meron pa ho ba? Punta lang kayo sa harapan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Just look forward. Kung tayo pahiyan, ito ay pagkakataon na tayo po muna magkakapatid sa Panginoon ay mag-ilong-ilungan sila. Amen po ba? Sige po. Sa mga narito sa harapan, gusto namin sabihin sa inyo na kami mga kapatid mo sa Panginoon, kapatid mo sa Panginoon, ano man ang pasanin mo yun, ano man ang problema mo yun, gusto namin sabihin sa iyo, hindi lang ikaw ang nagdalay sa Panginoon. Pagkakataon ito, mayroong mga kapatid sa Panginoon na magdalala niya sa Panginoon. Amen po ba?
Eh, ito po mga natin sa mga bangko. Pwede pakiunat ninyo ang inyong mga kanang kamay sa ating mga kapatid na dito. Unat ka lang po at pakiisa po kayo sa pananalangin. Amen. Amen. Panginoon Diyos, maraming salamat sapagkat sa ilalim po ng inyong gawain sa God Almighty Community Church International Ministries, ang inyong mga anak, Panginoon, ay nagpapanalangin sa isang isa. Hindi naman namin itong ginagawang palagi, Panginoon, pero sa pagkakataon nito, namanangin, O Diyos, na ang mga kapatid namin na narinig sa harapan ay meron pong mga sa kanilang kalooban, meron silang mga bigat na problema at anumang po ito, maaaring naramdaman, maaaring pamilya, pag-aaral, o ano pa man ito sa trabaho, ano man po ito, Panginoon, ay amin po sama-sama ilalapit sa inyo kung trono ng biyaya. At sinasabi namin, Panginoon Diyos, mabigat po para sa kanila, subalit narito ang kanilang mga kapatid, nakikiisa sa pagpasan ng problema niyon upang dalhin sa inyong harapan. At sa inyong harapan, Panginoon Diyos, ay ilaga ang mga bigat nito, Panginoon. Upang sa ganon ang inyong mga anak, O Diyos, ay magpatuloy sa kanilang buhay pananampalataya na mayroong kadaanan ng iyong kalooban at pagnanais na gawin ang iyong pagnanais na ituloy ang iyong gawain dito sa lupa. Panginoon, ano man po ito, karamdaman po man ito, relasyon po man ito, pag-aaral man ito, hanap buhay man ito, pananalapi man ito, Panginoon, o mga personal problems na kanilang pinakaharap. Lord, dinadala namin sa iyo, kapag naniniwala kami na ikaw ang lulutas ng problema nito. Ginawa na po nila ang magagawa ng Panginoon. Subalit hindi sapat. Kulang pa rin. Kaya naman ito, Panginoon, sama-sama namin dinadala po sa inyo at sa inyo po harapan, Panginoon, ay amin pong inilalaga at sa mga susunod na araw na darating ay amin pong tatanggapin. Maaaring magtatagal, subalit alam namin, O Diyos, na darating ang mga sagot sa mga panahon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang aming mga panahon. Amen. Balik po kayo. Dahil po ito po ang sa panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nakasamba sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Nandito kami, O Diyos, hindi dahil wala kami magawa sa bahay. Hindi dahil sa ayaw namin pumasok sa mga pagpasyan sa mga buhay. Nandito kami, Panginoon, dahil isang dakilang pribilehiyo, isang dakilang pagkakataon na sama-sama po namin makaharap ang aming Ama na nasa langit. Ang masamba namin kayo sa aming kalagitnaan. Ang masabi namin, walang ibang Diyos sa aming buhay kundi aming kayo lamang. Ang masabi po namin sa aming kalagitnaan na habang kami umaakit, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapala na ito pong ginagawa sa amin na yung mga sandali nato. Bakit? Kapag nalulugod kayo sa inyong mga anak na nagkakasama-sama na ikaw
just receive the blessing of the Lord ngayong oras na ito. Just claim it, sabihin mo, Panginoon, akin ang Panginoon, yung mga pagpapala niya, kailangan ko po yan, Panginoon. Ito man ay material, ito man ay financial, ito man ay sa kalusugan, ito man ay sa relasyon, Panginoon. Ano pa man, Lord, the blessing na ito, I am claiming it in the name, in your name, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Maraming salamat. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus through all generation forever and ever. Amen. Yan mga kapatid, tapos na po ang ating Sunday service. Bago po tayo bumaba, pangkamayan po ang ating mga kapatid. God bless po, ingat po kayo sa inyong pauwi, and see you next Sunday.